Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Yado. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Kadalasan, sinasabi na kung ano ang puno, siya din ang bunga. Ngunit pinabulaan ito ng ating tampok na karakter. Lumaki sa pamayanang puno ng karahasan itong si Yado. Ang ama ay nakakulong dahil sa salang pagpatay at ang ina ng mga sandaling iyon ay hinahanap ng batas dahil sa salang pagnanakaw. 12 taong gulang nang iniwan ng mga magulang, sinubukang mamuhay ng mag-isa. Kaso nga lang, pinagmalupitan ito ng kanyang pamayanang ginagalawan. Salot ang tingin ng mga tao sa pamilya ni Yado, lalo na sa kanyang ama at ina. Pero pilit itong binago ng paslit sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Bagaman madalas masaktan, hindi pa rin humihinto sa pagpapakita ng magandang ugali si Yado. Iisang tao ang nakapansin ng determinasyon na ipakita sa lahat na hindi siya kagaya ng mga magulang. Ito ay walang iba kung hindi ang kura paroko ng kanilang bayan na si Padre Encio. Kinupkop niya ito, sinubukang patirahin sa simbahan, ngunit ilang beses na itong tumakas. Kaya naman bandang huli, hinayaan na lang ito ng matanda. Nakatira si Yado sa kanilang lumang kubo. Dinadalhan lang ito ng pagkain ni Padre Encio. Sa umaga nag-iikot ang paslit sa merkado upang mamulot ng mga itinapong gulay. Nililinis niya ang mga ito at inuuwi para iluto. Tuwing tanghali ay tumutulong naman ito sa tindahan ng tuyo. At ang kabayaran sa kanyang trabaho ay 1 kilong bigas at ilang pirasong tuyo. Sa ganitong paraan, nagawang iraos ni Yado ang sarili hanggang sa magbinata ito at makahanap ng maayos sa trabaho. Hindi nakapagtapos ng elementarya dahil na rin sa masamang trato ng ibang estudyante at mga guro. Minabuti na lang ni Yado na umiwas sa gulo dahil pilit nitong pinapatunayan sa karamihan na hindi siya katulad ng kanyang ama at ina. Ganun pa man, sadyang may mga taong hindi nauunawaan ang ginagawa ng binata. Para sa kanila, pagpapakitang tao lang ito upang pagtakpan ang kasalanang ginawa ng mga magulang. Yado, hindi ka pa rin ba nagsasawa? Halos araw-araw nasasaktan ka sa lansangan. Halos araw-araw inaalipusta. Minamaliit. Yan ang mga naririnig mo sa mga tao. Parang ako nasasaktan sa nangyayari sa iyo eh. Wika ni Padre Encio. Masakit sa masakit, Padre. Pero gusto kong patunayan sa mga tao na hindi ako kagaya ng mga magulang ko. Wala kang dapat patunayan sa kanila, Yado. Hindi lahat ng tao malawak ang pag-unawa. Nakikita ng Diyos ang ginagawa mo at siya ang higit na nakakalam kung anong klaseng tao ka at yon ang pinakamahalaga. Alam ko naman po yun, Padre. At saka siguro, nasanay na lang din ako sa mga insultong naririnig ko. Parang musika nga sa tenga ko eh. Napapailing na lang si Padre Encio sa tuwing kakausapin nito si Yado. Kinukumbinsi niya ang binata na tumira sa simbahan. Ngunit kahit anong sabihin, walang nangyayari. Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo, Yado? Wala naman, Padre. Gusto ko lang mamuhay ng normal. Tanggapin ang mga tao. Maganda ang hangarin mo, pero palagi mong tatandaan, hindi lahat ng tao ay kaya kang unawain. Naiintindihan ko naman po, Padre. At saka, hindi ko naman sila pinipilit na tanggapin ako eh. Ginagawa ko lang po ang sa tingin kong tama. O siya, itigil na natin ang pag-uusap.
May gagawin ka ba mamayang hapon? Wala po, Padre. Bakit po? Pumunta ka sa simbahan. Tulungan mo si Bamboy na maglinis. May darating akong panauhin mula sa Maynila. Mukha kasing bibisita ang arsobispo eh. Hindi ako sigurado pero malakas ang kutob ko. Kaya kailangan malinis ng mabilisan ng buong kapilya. Sige po, magbibihis lang po ako. Sasabay na lang po ako sa inyo pabalik doon, Padre. Matapos magbihis ay lumakad ang dalawa papunta sa simbahan. Pagkarating, nakita ni Ado na may mga kabataan na nag-uumpukan sa gilid at tila merong pinagkakaguluhan. Ano kaya nangyayari doon, Padre? Sandali nga, titignan ko. Nang makalapit na ito, isang matandang walang malay ang tumambad sa kanya. Pilit itong ginigising ng mga kabataan. Ang ilan ay pinapainom siya ng tubig, kaso nga lang hindi ito gumagalaw. Hinawi ni Ado ang mga kabataan. Binuhat ang matanda papunta sa loob ng tanggapan ng pare. Mahabaging Diyos, anong nangyari sa taong yan? Bakit puro sugat ang katawan? Hindi ko nga rin po alam, Padre. Pati yung mga batang tumulong sa kanya kanina, hindi rin malaman kung anong nangyari sa matandang to. Ang mabuti pa tumawag tayo ng doktor. Sandali lang, uutusan ko si Mang Boy. Dali-daling umalis si Padre Encio upang hanapin si Mang Boy. Naiwan si Ado sa silid, kasama ang matanda. Maya-maya ay kumilos ito ng bahagya, kaya naupo sa tabi si Ado at sinubukang kausapin. Tang, gising na po ba kayo? Anong nangyari? Tanong ng binata. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Hinawakan ni Ado ang kamay nito. Nagulat ang binata dahil parang may kuryenteng dumaloy mula sa kamay ng matanda papunta sa kanya. Napatayo si Ado at pinakiramdaman ng sarili. Wala namang kakaiba, kaya muli siyang bumalik sa pagkakaupo. Maya-maya pa dumilat ang matanda. Nilingon si Ado at muling pumikit. Lubhang nanghina ang katawan nito, kaya hindi na makuhang magsalita. Napansin ng binata na may kung anong dinudukot sa bulsa. Matapos ay pilit inaabot ang kamay ng binata. Inilahad naman ni Ado ang kamay nito. Laking gulat nang may ilapagang matanda sa kanyang palad. Ano po to, Tang? Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nakasagot. Tuluyang binawian ng buhay. Yado, anong nangyari? Wika ni Padre Encio. Kinapapa nito ang pulso ng matanda. Hindi ko po alam, Padre. Pero sa palagay ko, patay na yata yung matanda eh. Hinayaan nilang tignan ng mga doktor ang matanda. Kinumpirmang patay na nga ito. Kawawa naman. San kaya nang galing ang matandang to? Tignan natin ang mga gamit niya. Baka merong pagkakakilanlan. Kinapa ni Ado ang bulsa nito. Nakita ang isang maliit na libreta. Bukod doon, wala na silang nakitang gamit na pwedeng tumukoy sa pagkakakilanlan ng matanda. Ito lang po yung laman ng bulsa niya eh. Parang mga salitang nakasulat sa Latin. Hindi ko maintindihan tapos bago siya malagutan ng hininga, merong inabot sa akin yung matanda eh. Eto, Padre oh, alam niyo po ba kung ano to? Wika ni Ado. Kukunin sana ni Padre Encio ang bagay na hawak ni Ado. Kaso nga lang biglang sumingit si Mang Boy. Sandali lang, parang pamilyar sa akin ang medalyon na yan ah. Kung di ako nagkakamali, yan ay sagisag na mga haring bakal. Isa lang yan sa mga agimat na hawak nila. At yung libretang hawak mo, Yado, maaaring naglalaman ng mga buhay na salitang inuusal nila para paganahin ng mga bertod. Maaari ko bang tignan yan, Yado? Kinuha ni Padre Encio ang libreta sa kamay ng binata. Nanlaki ang mga mata nito dahil tama ang sinabi ni Mang Boy.
Mga orasyon at dasal ang laman ng libretang iyon. Posible kayang isa siyang haring bakal? Matagal na akong walang naririnig tungkol sa kanila dahil karamihan sa mga haring bakal ay matatanda na. Kung may mga sumunod man sa yapak nila, hindi na ganong kaaktibo. Kung talagang haring bakal ang matandang ito, anong nangyari? Bakit siya nagkaganito? Wala po akong alam sa mga sinasabi niyo. Ano po ba yung haring bakal? At saka bakit sila kilala? Ang haring bakal, pangkat ng mga antingero yado. Sinasabing hindi sila tinatabla ng bala o kahit anong patalim. Mula sa mga medalyong kagaya nito ang kanilang lakas at kakayahan. Hindi tinatabla ng bala? Kung talagang haring bakal ang matandang to, bakit ganyan yung itsura niya? Kahit gaano pa kalakas ang isang antingero, may katapat pa din ang mga ito. Maaaring may tangang pambasag ng gamit ang nakasagupa niya at napuruan. Wika ni Mang Boy. Dinala ng mga kawani ng ospital sa morgue ang bangkay ng matanda. At doon ay lalong nakumpirma ni Padre Encio na kasapi nga ng samaang haring bakal dahil sa mga tattoo nito sa katawan. At dahil walang kamag-anak na umako, ipinalibing ito ni Padre Encio. Nang mga sumunod na araw wala namang nangyaring kakaiba. Pangkaraniwang araw lang din para kay Yado. Nang mga sandaling ito, naglilinis ng simbahan si Yado at Mang Boy dahil may paparating na bisita. At habang naglilinis na pag-usapan ng dalawa ang tungkol sa medalyon, pati na din ang libretang nasa pangangalaga ng binata. Ano ginawa mo sa medalyon at libreta? Tanong ni Mang Boy. Ayun ba? Nandun lang sa bahay, tinago ko. Hindi ko naman alam kung paano gagamitin eh. At saka hindi naman ako mahilig sa ganun. Wika ni Yado. Inaya niya na maupo si Mang Boy para magpahinga. Naku, sayang naman kung hindi mo magagamit. Baka pwedeng sa akin na lang. O sige po, sa susunod na pagpunta ko dadaling ko na lang. Pero tanong ko lang Mang Boy, bakit may mga taong naghahangad ng agimat? Alam mo, mga agimat o mutya ay may tamang pinagagamitan. Pangdepensa, pampaswerte sa buhay, at marami pang iba. Nasa tao na yon kung paano nilang gagamitin. May mga tao lang talaga na ginagamit sa hindi magandang gawain ng mga ito. Eh bakit mo naman gugustuhin na makuha ang agimat na yon? Ang totoo, sinusubukan lang kita. Hindi ko gustong hingiin sa iyo ang agimat. Yado, sa tingin ko, ikaw ang napili ng matanda na magmana ng kanyang agimat. Bakit hindi mo subukang pag-aralan ng mga yun? Ako? Hindi ko nga kilala yung taong yun eh. Bakit naman niya ako papamanahan ng agimat? Habang nag-uusap ang dalawa, may mga taong dumating. Mula sa morgue ang mga ito. Hinahanap ng mga kalalakihan si Padre Encio, kaso nga lang wala doon ang matanda. Naku, wala po dito si Padre, may pinuntahan. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Bago namin malinis yung katawan ng matandang dinala nyo, nakita namin tong nakaipit sa tagiliran. Sa palagay ko, sulat to para sa isang taong nagngangalang Yado. Nagulat ang binata nang marinig ang sinasabi ng lalaki, kaya dali-dali niyang kinuha ang sulat at binasa. Nanlaki ang mga mata ng binata nang malamang ang sulat na iyon ay mula sa kanyang ama. Ang mga sumusunod ay nilalaman ng sulat. Yado anak, alam kong malaki ang galit mo sa amin ng iyong ina. Iniwan ka namin. Pero para ito sa kaligtasan mo. Hindi ka nababagay sa buhay na meron kami ng nanay mo eh. Ayoko mabuhay ka sa masamang paraan. Kaya ako sumulat para malaman mo kung gaano ko pinagsisisihan ng lahat. Ang matandang magbibigay sa iyo ng sulat, isa sa matalik kong kaibigan dito sa loob. Nakalaya na siya.
Nakiusap ako na ibigay sa iyo ang aking libreta at medalyon. Gusto kong gamitin mo ito sa mabuting paraan. Huwag na huwag mong sasayangin ang kapangyarihan na maaari mong makamtan. Itama mo mga mali kong nagawa. At sa oras na mabasa mo ang sulat na ito, malamang wala na ako, Yado. Natulan ako ng parusang kamatayan at sa palagay ko, hindi na tayo muling magkikita pa. Ingatan mo ang iyong sarili, mahal kong anak. Hindi na malaya ng binata. Unti-unti na palang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Bigla nitong naalala ang mga panahong nasa piling siya ng ama. Ito ang panahon kung saan musmus pa lamang si Yado. Walang muwang sa mga nangyayari. Kahit papano naman, naranasan ng binatang mamuhay ng masaya sa piling ng mga magulang, kaya nakaramdam ito ng pangungulila. Galing kay tatay ang sulat na ito. Pero ang nakakapagtaka, paanong nalaman ng matanda na ako ang hinahanap niya? Yan nga din ang pinagtataka ko, Yado eh. Pero hindi ko masasagot ang mga tanong na yan. Pero may alam akong tao na posibleng makapagbigay linaw sa mga nangyayari. Kung ganun Manong, samahan mo ako sa kanya. Gusto ko maunawaan ng lahat kung paano ko natunto ng taong to. Halika na, total. Tapos naman na tayo maglinis. Sasamahan kita kay Mang Lucio. Mahusay na manggagamot ang taong yun ha. May kakayaan siyang sumilip sa nakaraan ng isang tao. O sige po Manong, tara puntahan natin ang taong yun. Niligpit ng dalawa ang mga gamit panglinis at kagad na umalis. Hindi naman kalayuan ang bahay ng kakilala ni Mang Boy, kaya mabilis silang nakarating. O boy, napadalaw ka. May tutulong ba ko? Magandang hapon po, Mang Lucio. May isasangguni sana kami sa'yo. Tumuloy kayo. Tignan natin kung anong magagawa ko. Tungkol saan ba ang isasangguni mo? Ang totoo niyan, Manong, hindi ako ang sasangguni, kundi ang binatang ito. Siya po may mga katanungan. Ganun ba? O sige, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong malaman. Magandang hapon po. Nabanggit po sa akin ni Mang Boy na may kakayahan po kayong sumilip sa nakaraan ng isang tao. Maaari niyo po bang matukoy kung anong nangyari sa tatay ko? Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Maaari mo bang isalaysay ang buong pangyayari? Pinaliwanag niya daw ang lahat. Simula nang matagpuan nila ang matanda hanggang sa matanggap nito ang sulat. Ganun pala ang nangyari, ano? Sa makatuwid, gusto mo lang malaman kung paanong nakarating ang medalyong ito para sa'yo, tama ba? Ang totoo, simple lang ang sagot sa katanungan mo. Yang medalyong hawak mo, mula sa hanay ng mga koronados, karaniwang gamit ng Haring Bakal at iba pang magagaling na antingero. Marahil binulungan ito ng iyong ama na hanapin ka at ginamit niya lang ang matandang yon para makarating sa iyo ang medalyon. Teka, parang hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Paano niyang bubulungan ng medalyon? At saka, anong kaugnayan nito sa akin? Upang maliwanagan ka, maupo ka. Pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko. Wika ni Mang Lucio. Naupo ang binata. Inisa-isa ang lahat ng detalyeng may kaugnayan sa pangyayari. Ayon sa kanya, maaaring pinapatungkol ng tatay ni Yado ang medalyon sa kanya. At dahil buhay na ito, kusang hinanap ng gamit ang bagong Panginoon. Sa mga hindi nakakaalam ang mga medalyong koronados, may taglay na gabay na maaaring pag-utusan. Lalo na kung ito ay pinasa sa isang tao mula sa malayong lugar. Nakadepende ang kakayahan ng medalyon sa antas ng karunungan ng taong gumagamit nito. Sa kaso ng tatay ni Yado, maaaring nagkamit na ito ng mataas na antas ng karunungan at nagawa niyang ilagay ang sariling diwa sa medalyon para makilala nito ang kanyang anak. Posible palang mangyari ang ganun.
Pero teka, paano ko naman gagamitin ang medalyon? Hindi ko naman alam kung paanong papaganahin. Hindi mo na kailangan malaman kung paano ito papaganahin dahil napatungkol na ito sa'yo. Ang kailangan na lang, matutunan mo kung paanong usalin ang mga orasyong nasa libreta. Libreta, ito po ba yung tinutukoy niyo, Manong? Wika ng binata sabay pakita ng libreta. Yan nga! Ngayon wala ka ng problema. Halika, tuturuan kitang bumasa ng mga salitang Latin nang sa ganon mapagana mo ang orasyong magbibigay sa iyo ng kakaibang kakayahan. Ginugol ni Yado ang buong gabi para maunawaan ang mga dasal na nakasaad sa libreta, maging ang mga tamang pagbigkas ng mga ito. Matapos ituro ni Mang Lucio ang lahat ng mga dasal, si Yado na ang nagpatuloy. Ilang beses din niyang sinubukang gamitin ang medalyon, kaso nga lang hindi ito gumagana. Napansin din ni Padre Encio na laging may benda ang braso ni Yado, kaya tinanong niya ito. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka nawawala ng benda? Ay, ito po ba? Wala po to. Natamaan lang po kanina ng matalas sa bagay habang nagtatrabaho. Ganun ba? O siya, gamutin mo muna yan doon. Baka ma-impeksyon. Nang mga sumunod na araw, hindi sinasadyang mahuli ni Padre Encio ang binata na sinusubukan ang bisa ng medalyon sa pamamagitan ng pagsugat sa sarili. Anong ginagawa mo, Yado? Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Padre, anong ginagawa niyo dito? Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Gusto ko lang pong subukan kung talagang gumagana ang agimat na iniwan sa akin ni tatay. Ikaw talagang bata ka. Hindi ganyan ang paraan para malaman kung gumagana ang gamit mo. Hindi mo kailangang subukan ang tangan mong gamit sa ganyang paraan. Tiwala, Yado. Yan ang kailangan mo. Gusto ko lang po kasing malaman kung talagang epektibo nga ang gamit na to. Para kung sakaling gamitin ko, hindi ako iwan sa ere. Makinig kang bata ka. Hindi masusukat ang kakayahan ng isang gamit kung sasaktan mo ang sarili mo. Ang pinakarespeto sa pagtatanga ng isang agimat na kagaya nito. Depensa. Paano kang ipagtatanggol ng gamit mo kung ikaw mismo ang sumusugat sa sarili mo? Napaisip ang binata sa sinabi ng pare. Inilapag ang kutsilyo at naupo. Pasensya na po, Padre. Hindi na po mauulit. Gusto ko lang po kasi magkaroon ng seguridad eh. Pero gaya ng sinabi mo, kailangan ko magtiwala sa medalyong to. Ay nako, kung nag-aalangan ka sa gamit na yan, huwag mo nang gamitin dahil maaari ka pa ring mapahamak. Kailangan buo ang paniniwala mo sa kakayahan ng medalyon. Sige na, gamutin mo na Oh, saan napunta ang sugat mo? Ano nangyari? Ano po yung sugat ko? Nasaan na yun? Nasaan yung sugat ko? Kapwa nagulat ang dalawa. Biglang gumaling ang mga sugat niya doon. Mukhang ito na nga ang bisa ng medalyon. Hindi ko alam kung paano mo itong napagana, pero ipagpatuloy mo lang, Yado, at pakiusap. Huwag mo na ulit sasaktan ang sarili mo. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sumunod na araw, hindi na muling sinubukan ni Yado ang bisa ng kanyang medalyon. Ngunit patuloy niya itong dinadasalan tuwing hapon at sa tuwing lalabas ito ng bahay para magtrabaho. Pinili ni Yado na itago ang medalyon sa karamihan, ayon na din sa payo ni Mang Lucio. Tuwing Biyernes ay nagpupunta si Yado sa kanya upang magpaturo. Ano pang kailangan kong ituro sa'yo? Halos lahat ng tungkol sa gamit mo alam mo na eh. Mangyari po kasi, isang beses nung sinubukan ko yung bisa ng medalyon, kusang gumaling ang sugat ko sa braso. Kusang gumalig.
Sa pagkakaalam ko, walang ganong bisa ang medalyon ng Coronados. Maaari bang tignan ng libreta? Inabot ni Yado ang libreta kay Mang Lucio. May kung anong hinahanap sa mga pahina. Ilang sandali lang, binuklat nito ang nakatagong pahina. Mukhang may nalaktawan tayong pahina. Ang nilalaman nito ay tungkol sa isa pang sekretong kakayahan ng medalyon. Pero paano mong napagana ito kung hindi mo nabasa madasal? Yan nga po ang pinagtataka namin ni Padre Encio eh. Kusang gumaling ang mga sugat ko. Hayaan mo, pag-aaralan ko ang bahaging ito. Hindi Latin ang salitang nakasulat sa pahina. Oo nga po eh. Pero nagagawa mo namang basahin, Manong. Oo naman, pero hindi ko nauunawaan. Bigyan mo lang ako ng ilang araw at malalaman ko ang ibig sabihin ng mga salitang nakasulat dito. Iniwan ni Yado ang libreta kay Mang Lucio. Dahil kabisado naman niya ang bawat dasal at orasyong nakasulat doon. Nang sumunod na Biyernes, bumalik ang binata at sa wakas, nalaman ni Mang Lucio ang ibig sabihin ng mga salita. Ang laman ng pahinang ito, nakasulat sa lumang Aramaic. Mabuti na lang may mga aklat ako ng makalumang salita, kaya nagawa ko maunawaan ang nakasulat. Aramaic? Ano pong salita yun? Ito ang salita ng mga sinaunang propeta. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay kagalingan, proteksyon, at panunumbalik ng espiritu. Kung ganun po, maaaring ito ang dahilan kung bakit gumaling ang sugat ko. Maaaring ganon. Pero sabi mo, hindi mo pa nababasa ang bahaging ito, hindi ba? Kaya malaking katanungan pa rin kung paano itong gumana. Hindi na siguro importante ang mga ganong bagay, Manong. Ang mahalaga, alam na natin kung saan talaga nanggaling ang mga dasal na yan at kung para saan ito gagamitin. Kung sa bagay, tama ka. Pero mag-iingat ka pa din, Yado. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang panganib. Panganib? Gaya ng ano, Manong? Sa oras na malaman ng ibang antingero na may kagaya mong nagtataglay ng kakayahan ng Haring Bakal, maaari nila itong basagin o hindi naman kaya agawin sa'yo. Hindi naman po siguro, Manong. Pero salamat sa payo. Sige po, uwi na muna ako. Matapos ang pag-uusap, umuwi na si Yado. Pagdating nito sa kanilang tahanan, naabutan nito si Mang Boy na nakaupo sa atangan. Mang Boy, magandang gabi po. Napadalaw po kayo. Nakatitig lang sa kanya si Mang Boy na tila pinipigilan ang sariling magsalita. May problema po ba? May nangyari po ba sa simbahan? Hindi yun, Yado. May nagpuntang mga tao sa simbahan. Hinahanap ka. Hindi ko sila kilala. Hindi rin nila sinabi kung anong pakay nila sa'yo. Wala naman po akong ibang kaibigan dito maliban sa mga katrabaho ko. At hindi naman sila pupunta sa simbahan dahil magkakasama lang kami kaninang umaga. Sa palagay ko hindi mo sila mga kaibigan, Yado. Nagpunta ako dito para balaan ka. Maaaring nasa panganib ang buhay mo. Maraming salamat po, Manong Pero sino kaya ang mga taong yun? Hindi rin masagot ni Mang Boy ang mga tanong nito. Matapos makipag-usap, inihatid ito ni Yado pabalik ng simbahan. Habang nasa daan, nakasalubong ng mga ito ang tatlong kalalakian. Kinumpirma ni Mang Boy na yon ang mga taong naghahanap kay Yado. Sila ang mga taong naghahanap sa'yo kanina sa simbahan. Kilala mo ba sila? Hindi, Manong Ngayon ko nga lang nakita ang mga taong yan. Lumapit ang mga ito sa kanila. Ang dalawa ay nagpunta sa likod ni Mang Boy, habang ang isa naman tumayo sa harapan ni Yado. Puno ng tato ang kamay nito at sa tansya ni Yado
Isa itong antingero. Magandang gabi po. Meron po ba kaming may tutulong? Ikaw ba si Ado? Ang anak ni Andoy na haring bakal. Andoy ang pangalan ng tatay ko. Pero hindi sa kanya ang bansag na haring bakal. Ano pong kailangan niyo sa akin? Merong ibinigay sa iyo ang taong yun. Sa tingin ko, hindi dapat papunta sa iyo ang bagay. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin pero sa palagay ko, hindi naman magbibigay ang tatay ko ng kahit ano, lalo na kung hindi para sa akin. Masyadong matalas ang dila mo, bata. Ang mabuti pa, ibigay mo na lang sa akin ang kailangan nang hindi na tayo magkaroon ng mas malaki pang problema. Hindi ko nga alam yung sinasabi mo eh. At saka, hindi nga kita kilala eh. Ang pangalan ko ay Nelson. At para sa kaalaman mo, naging kasamaan ko sa kulungan ng tatay mo. Kinuha niya ang medalyon na para sana sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kaya hayaan mo kaming makalis. Oo nga naman tignan niyo, parang babagsak pa yung ulan Singit ni Mang Boy. Ngunit hinawakan nito ng isa sa mga kalalakian at pinatahimik. Mamili ka, bata. Ibibigay mo sa akin ang medalyon o gugulpihin namin hanggang sa mamatay ang kasama mo. Biglang naalala ni Ado na maaaring madamay si Mang Boy kung sakaling hindi nito sundin ang gustong mangyari ni Nelson. Kaya wala itong nagawa kung hindi ang sumugod. O sige, ibibigay ko medalyon pero sa isang kondisyon. Pakawalan niyo si Mang Boy. Madali akong kausap. Kung marunong kang tumupad sa salita mo, amin na ang medalyon. Walang mangyayari sa kasama mo. Hayaan mo munang makalis si Mang Boy at doon ko ibibigay sa inyo ang medalyon. Wala ka sa lugar para magbigay ng utos, bata. Anumang oras, maaari kong patayin ang kasama mo. At kung kinakailangan, isasama na din kita. Kung ganon, heto. Kunin mo. Inilabas ni Ado sa kanyang damit ang medalyon. Nanlaki ang mga mata ni Nelson nang makita ito. Nanginginig pa ang mga kamay habang kinukuha ang medalyon sa dibdib ng binata. Nang hawakan ni Nelson ang medalyon, biglang hinawakan ni Ado ang kanyang kamay. Pasensya na, pero nagbagong isip ko. Wika ni Ado, sabay sipa sa lalaking nasa tabi ni Mang Boy. Natumba ito, dahilan para tamaan ang isa pang kasama. Dali-daling tumakbo si Mang Boy. Hindi na ito nagawang habulin ng dalawa dahil gumulong ang mga ito sa kanal na nasa tabi ng daan. Hindi rin magawang tanggalin ni Nelson ang kanyang kamay dahil sa lakas ng pagkakahawak ni Ado. Makukuha mo lang ang medalyon kung patay na ako. Pero mukhang malabo yatang mangyari yan. Wika ni Ado sabay suntok sa mukha ni Nelson. Napatras ito at gumiti. Mukhang napagana mo na ang bisa nito. Pero hindi ibig sabihin nun, magagawa mo na akong talunin. Sumugod si Nelson. Sinalubong naman ito ng binata. Lingid sa kalaman niya na ang dalawang kasama ni Nelson ay may dalang baril. Dali-dali silang umakyat mula sa kanal. Pinagbabaril si Ado. Natigilan ng binata. Nakaramdam ito ng pagtama ng mainit na tingga sa kanyang katawan. Maging si Nelson, tinignan kung ano ang susunod na mangyayari. Nakayuko lang si Ado habang pinagmamasdan ang sariling katawan. Isa-isang naglaglagan ang mga bala ng baril, bagay na kinagulat ng binata. Nagawa mo ring paganahin ang kakayahan nito na hindi tabla ng bala. Pero kagaya ng sinabi ko,
Hindi ako nababahala dahil kaya kong kontrahin ang bisa ng mga medalyong nasa hanay ng koronados. Napapansin ko napakaingay ng bunganga mo ah. Puro ka salita. Wika ni Ado sabay sugod kay Nelson. Nagulat ito dahil napakabilis kumilos ng binata. Halos hindi masundan ng kanyang tingin ang mga galaw. Bagaman hindi tinatablan ng mga suntok si Ado, nagagawa naman siyang patrasin ito dahilan para matumba at mabaon ng kamay sa putik. At bago pa man ito makatayo, sumalubong na sa kanya ang kamao ni Ado. Tinamaan ito sa muka dahilan para matanggal ang dalawang ngipin nito sa harapan. Hindi sinasadyang matuklasan ni Ado ang kainaan ng tangan ni Nelson. Putik pala ang kainaan niyang tattoo sa kamay mo ha. Ngayon tignan natin kung magagawa mo pa ang mga sinasabi mo kanina. Hinayaan itong tumayo ng binata at nang makatayo ay muli niya itong sinugod. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang tinapos ni Ado ang laban. Isang malakas sa suntok sa tagiliran ang binitawan ng binata dahilan para mabali ang 4 na tadyang nito sa kaliwang bahagi. Tumusok ito sa kanyang baga. Bumulwak ang dugo sa bunganga nito at napaluhod dahil nahihirapan ng huminga. Hindi kita maaaring buhayin dahil sa oras na gawin ko yun, maraming mapapahamak. Mas mabuti sana kung hindi mo hinangad na kunin ang medalyong hindi para sa'yo. Hindi na nagawang sumagot ni Nelson dahil tuluyan itong bumagsak. Namatay dahil sa pagkakalunod sa sariling dugo. Nagsipagtakbuhan na ang mga kasama nito. Hindi na hinabol ni Ado ang mga ito. Matapos ang kaganapang iyon, ipinagpatuloy ni Ado ang pag-aaral ng lihim na karanungan hanggang sa mapagpasyahan na yakapin ito ng tuluyan. Ang pagiging manggagamot sa ilalim ng pagtuturo ni Mang Lucio. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Ado. Nawala na ang pangmamaliit, pangalipusta. Napalitan ng pasasalamat at respeto. Dito napatunayan ni Ado na Diyos mismo ang gagawa ng paraan para maiangat ka mula sa pagkakalugmok kung may malakas ka na pananalig sa Kanya. Aminado din si Ado na dati nabubuhay siya sa sariling pag-unawa at hindi ito nagtitiwala sa plano ng Diyos. Ngunit nabago ang lahat ng ito simula nang matutunan niya ang totoong kalagahan ng pagiging antingero. Ngayon siguro, nauunawaan mo na ang mga aral na dala ng medalyon at libreta. Opo, Padre. Malinaw na sa akin ang totoong plano ng Diyos. Pinadaan niya ako sa malubak na kalsada para ihanda ako sa mas mahirap pang landas. Masaya po ako at tinatanggap ko po mga aral na ito. Wika ni Ado. Malaki din ang pasasalamat nito sa Ama na kahit wala ito sa kanyang tabi. Sa bandang huli, iniisip pa rin siya nito. Bagaman hindi alam kung saan inilibing ang kanyang ama, nag-aalay pa rin ito ng mga bulaklak. Nagsisindi ng kandila sa kanilang altar. Hindi rin lubos maisip ni Ado na ang kanyang ama ay binansagan bilang may-ari ng bertud ng Haring Bakal. Kaluban de Pampaamo. Para sa mga nasa toxic environment dyan, yung lagi napapag-initan, laging galit yung mga tao na nasa paligid mo, subukan mo tong Kaluban de Pampaamo. Ayan. Meron itong mga sangkap sa loob, mga kabayan. Itong kaluban, gawa ito ng mga katutubo sa Negros. Yung mga pangkarikasang sangkap, naroon sa loob. Again, pampaamo to, mga kabayan. Kapag ikaw kasi yung tipo ng tao na parang lagi ka napapag-initan, meron kang certain energy na dala kung bakit ka laging nakikita at lagi napapag-initan. Ang trabaho ng kaluban, tanggalin yung negative energy na yun. Bagay din to sa mga taong laging merong kausap or nasa sales para madali kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo.
Paano siya gagamitin? Simple lang. Meron ka ng lalagyan, andyan yung mga sangkap sa loob. Meron ka pang gabay pulang telepouch mula sa Likha Merchandise. Lalagay mo lang yan dyan, lagay mo sa bulsa mo, lagay mo sa bag mo, mag-work na yun. Kung interesado ka dito kabayan, i-visit mo lang yung shop ng Likha Merchandise or i-click mo yung yellow basket na nasa baba.